Hey guys, it's me, Zel. Nagbabalik tayo sa pagva-vlog and for today's video ay pupunta tayo sa Tagaytay Picnic Grove. From Bulacan to Tagaytay, 2 to 2.5 hours ang ating biyahe. Nag-stop over kami sa may Shell and Lex para magpagasolina and at the same time bumili ng Dunkin Donuts pang breakfast. Good morning, Sanjay! Hello! Kasama ko nga pala ang aking buong family. Ayan, sila ate, ang aking mga pamangkin, ang aking husband, and yung aking anak, si nanay, si tatay na nagdadrive at ang aking tito. Wala kaming traffic na nadaanan kasi nag-NLEX kami, tapos Skyway, tapos SLEX, tapos may bypass na doon, papuntang Tagaytay. O, diba? Napakalwa ng biyahe namin. Yay! Thank you, Lord! At ito na nga, nakarating na tayo sa may Picnic Grove. Grabe, napakalamig pala dito pag umaga. Ang lakas pa ng hangin. Di naman halata, no? Pares tayo mali yata yung lasot. Pa-selfie lang. Ayan. So, sa likod natin dyan yung mag-horseback riding kung gusto nyo sumakay ng kabayo. Tagal kong di nagpunta ng Tagaytay. 2018 pa yata yung last na punta ko noon. At marami nang nagbago. Ikaw na lang, di pa nagbabago. Uy! So, ito yung isa sa mga hindi ko pa nakita noon. At bago lang ito sa aking paningin. Dati kasi wala pang nakaharang dyan. At kitang-kita mo na agad yung malawak at berdeng damo. Ngayon mas dumami yung nagtitinda o yung mga souvenir shop. Dumaan kami ng admin office para magbayad ng entrance fee na 75 pesos per head at ng aming parking fee na 75 pesos. Ang parking fee nakadepende sa kung anong dala nyong sasakyan. At kung may senior citizen and PWD kayong kasama, i-present lang ang kanilang ID para makakuha ng discount. After payment, bibigyan nila kayo ng exit pass. Tara, itutour ko na kayo. Inubad ko na nga yung jacket ko para po init na ito. Pwede ba bigay ko sa atin? Ito. Dito tayo eh. Banda. Ay, hindi pa iba. Oh! So sa part na to, naikot na namin lahat at pabalik na ulit kami dun sa aming cottage. Marami silang cottages pero syempre may bayad yan. Mga panahon na to medyo mait na kasi 10:30 na at masakit na siya sa balat. Ito naman yung sa may bandang taas. Maganda din yung view dito. Kitang-kita mo talaga yung Taal. Itong part na to, ito yung sa may bandang taas. So meron din mga tindahan sa taas pero mostly puro siya pagkain. At syempre before kami muwi, lumukay muna sa kabayo ang aking junakis at ang aking mga pamangkin. Ganda na, ikot. Baba mo na yung paa mo. Kasi hindi ko na siyang makatapat. Magsabi kay kuya pag mahuhulog ah. Itong aking pamangkin, dahil siguro malaki na siya, ang ginawa ng caretaker ay tinuruan siya ng mga dapat niyang gawin sa pangangabayo. Sa tingin ko naman, nag-enjoy sila sa pangangabayo.
May pakaway-kaway pa nga, oh. Princess Sarah and Sedi, kayo ba yan? Ito naman kami tamang upo lang sa may Getly. Habang pauwi kami, nakakita kami na nagtitinda ng mais. Kaya napabili na kami. Kayo na kain yan, anak? Sino may bilang? Kay Mio. Yagi. Grabe sila. Dumaan din nga pala kami dito sa may NLEX para ipaayos yung R-feed ng aming sasakyang si Goldie. Yan, nakabitan na siya ng bagong R-feed. Salamat Goldie sa maayos na biyahe. At dahil nga sa ginabi na kami, dito na kami nag-dinner sa may Ninangan sa Marilao. So dito, magpapaluto ka. Ikaw na lang mamimili ko anong gusto mong ulam. So meron silang bulalo, papaitan, iba't ibang barbecue. Ikaw na mamimili. Opo. Meron din silang lechon kawali, pata, crispy pata. Meron din silang mga seafoods like shrimp, pampano, at kung ano-ano pa. Alam mo, ginagalaw mo. Hindi nga, tingnan mo. Meron silang 4 HP sa mga magdadala ng outside drinks at ng rice. Meron din silang gulay, kare-kare, Paborito naman lahat. pinakbet. Marami na yun. So ito yung rice nila, nakabalot siya sa banana leaf. Tapos naglagay na rin sila ng bowl, plates, spoon and fork, and ang sabaw nga pala yung kanilang bulalo. So yun lang for this day. That's it, Pansit. Bye!